Magandang araw po sa inyong lahat guys. Hindi ko inasahan po ngayon na nandito pala si kaibigan. Nang tayo ay naglinis po dito at pinutol po natin yung mga kahoy, mga damo. Hindi ko inaasahan na ipinapakuha ng ating kaibigan ang ating cellphone para daw may ipaabot itong nakita po nila na mangyayari po dito sa ating bansa. Meron daw tayong haharapin na problema. Malaking problema po ito guys. Kaibigan, ano man po ang nakita niyo doon sa inyong kaharian? Ano po ito? Totoo yan? Ano po daw ang mangyayari daw dito? Kalamidad? Hindi. Ano po ito? Trahedya o sa mana? Virus? Ay, patawad po. Guys, nakakatakot po itong nakita ng mga kaibigan natin sa kanilang kaharian ngayon. Sa lahat ng makapanood sa atin, kailangan po natin talaga ngayon na maghanda, no? Meron po daw haharapin ang Pilipinas sa isang kaguluhan. Ano po pala ang nakikita ninyo kaibigan? Ano po ang makapag-umpisa nito na kaguluhan? Hindi ko maintindihan po. Marami po kaguluhan po dito nangyayari. Nako, hindi pa handa ang Pilipinas dyan kaibigan. Walang kalaban-laban po. Nako guys, matindi itong problema ang masasagupa ng mga Pilipino. Guys, na ay nakita ang ating kaibigan doon sa kanilang kaharian na magkakaroon po daw tayo ng nako, malaking dagok ito guys kapag mangyari man itong kaguluhan. Alam po ninyo guys, ha? Nagpaabot daw si kaibigan ngayon guys dahil po sa kanilang nakita. Nais lang po nilang i-share ang kanilang nakikita doon sa kanilang kaharian na may plano na talaga na alam po niyo kung sino po ang kalaban natin, no? Ang China guys, hanggang ngayon nagpapatuloy sila dahil lang po sa ano natin, kahit alam na po nila na sa atin talaga ang dagat na gusto nila agawin. Ito po ang malaking problema po guys na nakikita ng ating kaibigan na ito ay pinakamalaking pagsubok na mangyayari sa Pilipinas. Walang iba ang makapagbigay po ng kaguluhan na malaki kundi ang China. Kaibigan, hindi na po ito maganda. Ano po ba ang maipayo natin sa mga tao ngayon? Kasi hindi ko inaasahan, nagpapatuloy pa rin pala sila kahit po ay si Trump na ang nagka-presidente doon sa kanila sa USA, ha? Alam po nyo guys, no? Akala natin na maiayos itong problema mula nang nakaupo na si Trump. Pero alam po ninyo guys, nakita talaga ng ating kaibigan, kaya nais po ni kaibigan na may paabot ito sa lahat po daw ng mga mananagat dyan na mga Pilipino. Huwag po kayong magkampante. May madugong mangyayari po ito guys kung hindi ito, no, maingatan ng bawat mga babantay po dito sa ating karagatan. Kung hindi ito maingatan guys, kung masubrahan, kung mawala na po ang kanilang yung pag titiis nila ba na hindi na makipaglaban at hindi po gumanti. Pero kung maubusan na po sila ng pasensya, ito po yung nakakatakot po dito ngayon kaibigan. Mas lalo daw itong nagalit ang China guys dahil po sa napapahiya ito sa kanilang ginagawa mula nang nagbanggaan ang kanilang yung barko nila. Kaya sa lahat po ng mga magbabantay, mga may tungkulin dyan sa gobyerno na nagbabantay po doon sa dagat, wag lang po tayong magkampante. Nakita man lang ito ng ating kaibigan na mayroon po daw tayong haharapin na malaking problema dahil lang po
sa kaguluhan dahil sa panggugulo ng China sa ating teritoryo. Mag-ingat po tayo, huwag po kayo magkampante kasi madugo po ito ang nakita ng ating kaibigan. May buhay po daw na mamamatay po dyan sa dagat dahil po sa mga init na pagpasok. Ang natatakutan ng ating kaibigan ngayon guys, yun po sinabi po niya nung ilang linggo na po ba ang nakalipas na yung lason guys, pwede yan mangyayari sa pamamagitan doon sa dagat, idaan. Kasi lahat ng mga ngisda doon guys, pwede pong makapagbigay po talaga ng sakit ang mga isda na makukuha ng ating mga fisherman dyan sa lugar na yan. Baka po may gagawin pong plano na hindi maganda, kaya dapat po talaga tayo na mapagmasid. Baka po mapahamak ang mga Pilipino na nakukuha ng mga tao dyan na mga isda, tapos may nilagay palang mga lason na doon sa dagat na pinapakawalan ng China. Kaya yun po ang pinakamaganda pong gawin, ay bantayan talaga ang ating karagatan para hindi po sila makagawa ng mga anumang kapahamakan po sa Pilipinas, sa Pilipino. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Salamat kaibigan ha. Oo, hindi ko inasahan naglinis, hindi ko pa natapos paglinis guys. Nag-umpisa pa lang ako nina, pinutol ko yung kahoy para maaliwalas po yung tingnan yung mulberry natin dito kasi kawawa po, puro na lang dahon po ng mga laya. Pinutol ko ito para hindi lumilim, pero kini ibili na ako ulit para kung may mga papaabot sa ating kaibigan na mga impormasyon kahit tanghali, hindi po tayo maiinitan. Kaya kaibigan, maraming salamat po sa inyo ha. Oo, salamat po sa lahat ng makapanood sa atin. Sinishare lang po namin ang mga nakikita ng ating mga kaibigan na duwende doon sa doon sa kanilang kaharian ba. Nakikita nila na may mga pagsubok na haharapin, na pinakamalaking haharapin po ng Pilipinas. Ito po ang China ngayon guys, dahil po sa kanilang walang tigil na panggugulo po sa ating teritoryo. Kaya sa lahat po daw ng mga mangingisda dyan, kailangan po ninyong umiwas muna. Huwag po kayo magkampante na mangisda kayo, baka po mapapahamak ang buhay nyo. Baka tuyuan mo diya o bagga yung mga barko natin na maliliit lang, di ba? Tapos meron pang natatakutan sa kaibigan, baka po walang makabantay. Merong gagawin ang China na lagyan po ng lason ang dagat. Tapos pag nakain ng mga Pilipino ang isda, posible ito makapagbigay ng hindi maganda sa ating katawan. Yun po ang aming pakay po dito guys, na maipaabot at maisir. Kaya po kumuha tayo ng cellphone para mapaabotan kayo ng mga impormasyon, mga kaibigan natin doon sa kanilang kaharian. Salamat po.